Ha? Nawala? Kanmuru. Sa bilis ng atake, parang ninakaw ang kalayaan ni Mentot Yupi ni hindi man lang siya nakapagbagong anyo o nakasigaw man lang. Ang Kanmuru ni Killua, teknik na nagagawa sa pamamagitan ng pagkarga ng napakalaking kuryente sa katawan niya na siyang nagpapagalaw sa kanya sa bilis na imposible para sa karaniwang tao. Nahati ito ni Killua sa dalawang magkaibang nen ability na sabay niyang nagagamit. Ang makontrol ang katawan niya ayon sa kagustuhan niya. Yun ang Denko Seka. At ang kakayahang maramdaman ang kilos ng katunggali niya at hayaang gumalaw ng kusa ang katawan niya laban dito, ang Shippu Jinrai. Perpektong halimbawa ng Shippu Jinrai ang nakaraan niyang laban kung saan hinuli niya ang dart ng kalaban niya. Nakaprogram na ang katawan niyang umatake sa anumang biglang pagbabago sa aura ng kalaban niya na nagpapahiwatig ng masamang intensyon. Mga atake na hindi dumadaan sa pagpoproseso ng utak niya, kundi purong pre-programmed reflexes lang. Dahil doon, nakakalampas ito sa limitasyon ng kakayahan ng katawan at napakadali lang para sa kanyang madaigang bilis ng kalaban. Ano bang nangyayari? Bakit wala akong magawa ngayon? Shippu Jinrai! Matalinghaga talaga. Ang tungkol sa mga ora. Tagilid na ako. Medyo nakakatuwa rin pala kahit papano. Bago ako sumabog kanina, kahit minsan hindi ko naisip na pwede pala akong maaliw sa ganitong laban. Ang naging pagbabago sa pananaw ni Yupi na yon ang magiging daan para gumawa siya ng isang hindi kapanipaniwalang pasya. Pero mamaya pa yun mangyayari. Nakapatay! Naubos na lahat ng charge ko! Ikaw! Bumalik ka rito! Hindi ka makakatakas sa akin! Tatapusin mo ang sinimulan mong laban! Hanggang sa mamatay ka! Nawala siya? Na naman? Malamang may isa silang kakampi na nakakagawa nun. May kapangyarihan na paglahuin at palitawin ang iba kung kailan niya gusto. Paki-enter na ngayon ang passcode. Naku, lagot. Nalimutan kong kumuha ng passcode. Paano kaya to? Hindi tumutugma ang in-enter na passcode sa data. Huwag mong sabihin, bumaba siya rito nang hindi kumukuha ng passcode? Wala akong magagawa. Mukhang kailangan ko na lang lumabas. Nakalock na ang pinto. Paki-enter na ngayon ang tamang passcode. Pagkakataon ko na. May dalawa akong pwedeng gawin. Hihintayin ko na mapuno ng sleeping gas yung elevator. Kapag nakatulog na siya, dapat kumilos ako agad. Unang pwede kong gawin, iiwan ko na lang si Bluster sa loob ng elevator. Gagamitin ko na lang ang cargo elevator para makapanik. Sa ganun, kahit na gumising pa siya, nakakulong pa rin siya sa loob ng elevator. Kaya lang, malaki ang tsansang may makapansin sa itaas na hindi na umaakyat ito. Pangalawa, ililipat ko ang katawan ni Bluster habang tulog siya. Marami namang mga truck na nakapark sa tabi-tabi. At lahat ng mga pinto sa warehouse nangangailangan ng passcode mula sa loob para mabuksan. Kahit gumising siya, hindi siya makakalabas. Hindi pwede. Hindi pa rin sapat yun. Kailangan kong tapusin si Bluster habang tulog siya. Yun lang ang pinakatamang gawin. Pagkatapos, kailangan kong kontrolin ang katawan ni Bluster at gamitin yun para patumbahin yung ibang mga leader ng hukbo. Gagawin ko to na maayos. Kailangan ko lang itutok ang baril ko sa pagitan ng armor niya. At saka ko siya babarilin.
Paki-enter ng tamang passcode sa lalong madaling panahon. Kapag hindi ito in-enter sa loob ng 30 segundo, sisimulan na ang proseso ng pagpigil sa paggalaw mo. May monitor room sa may guard area. Dapat may monitor dun para sa camera sa elevator at pang-control sa mga pinto. Ay, salamat. Nakalabas din ako. Yun nga lang kinailangan ko pang sirain yung elevator. May panglabasan ba kaya? Minaliit ko siya. Madali lang niyang nasira yon. Paano na? Hihintayin ko ba siyang makalayo ng konti bago ko subukan makapuslit sa cargo elevator? O mas mabuti kung hihintayin ko na lang siyang umalis mula rito? Okay lang ba talagang hayaan ko siya makabalik sa itaas? Kapag hinayaan mo siya makabalik sa itaas, tiyak na sasabihin niya sa ibang kawal na patay na si Flutter. Paano na ako makakagalaw na malaya? Umayos ka nga. Mas marami akong kalaban na hahayaan makabalik sa itaas. Mas nilalagay ko sa panganib ang mga kasama ko. Ang tibay din ng harang na yan, ah. Kung hindi ko siya pipigilan, parang binigo ko na rin ang mga kasama ko. Ganyan nga, dito ka. Sige lang at nang mabitag kita. Konti na lang. Ngayon na! Ha? Aba, mukhang may iba pa palang driver bukod kay Flutter, ah. Akala mo siguro hindi ko nahalata na pinapapunta mo ko sa direksyong yon, no? Sorry ka na lang. Kahit sino naman siguro madaling maghihinala kung ganong sinasara mo ang iba at iisa na lang ang natitirang pwedeng daanan. Ngayon, paano ba yan? Alam ko na nandiyan ka. Anong gagawin mo? Patuloy ka lang ba magtatago dyan sa likod ng monitor at panonoorin ako, ha? Tuwag ka pala, eh. Malas naman. Munti ko na sana siya makulong doon sa pasilyong yun eh. Hindi magtatagal at mapupuno na rin ang sleeping gas sa kwartong yun at... Ha? Mali! Hindi siya nakakulong dyan! May paraan pang makalabas! Mabuti pa lumabas na ako rito. Siguradong sleeping gas yung sumisingaw. Kailangan kong gawa ng paraan bago niya mapansin ang napansin ko. Alam ko na. Yung mga tangke sa garahe. Gamit yun, may kukulong ko siya rito. Kaya lang kapag ginawa ko yun, hindi rin ako makakaalis sa lugar na ito. Mag-isip ka. Sigurado naman may mga magagamit ka rito. Kailangan mo mag-isip ng magandang plano. Madali! Pag-ihina, wala akong magagawa kundi sirain ang shutter. Ay, mahirap naman. Kainis. Sa tagal ko nagpaputok na hindi man lang nagasgasan.
Mukhang kailangan ko mag-isip ng ibang paraan para makaalis dito. Alam ko na. Pwedeng mabuksan yung mga shutter mula sa monitor room. Doon na lang ako pupunta para buksan ang shutter na yon. Ang ganda ng naisip ko. Ano? Kailangan ko rin pala makadaan sa shutters para makarating sa monitor room. Nakakainis. Kahit ano palang gawin ko, kailangan ko pa rin pala munang makalusot sa mga lintik na shutter na to. Teka, sandali. Baka meron pang ibang paraan bukod sa pagsira sa mga shutter. Ano? Biglang bumukas ang shutter. Pero nakasara pa rin yung shutter sa likod niyan. Yung pintong papunta sa monitor room nasa likod pa niyan. Ibig sabihin, una ang ginawa niya, sinara niya muna yung shutter sa harap. Tapos tsaka niya ipinart yung tangke. Bumalik siya sa monitor room para sabay na itaas yung shutter sa harap at ibaba yung shutter sa likod. Tapos nagmadali siyang bumalik sa tangke. Hindi ibig sabihin nun nakulong din siya dito sa loob. Sinara niya ang nag-iisang labasan dito para lang tapusin ako. Naiintindihan ko na. Kaya naman pala ganon. Mahigit sa isang traitor na nandito ngayon. Yung isang naiwan sa loob ng monitor room at nakabantay sa aming dalawa. Nakakapikon. Makikita mo ikaw duwag na nasa likod ng monitor. Ako lang ang nag-iisa rito. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan ng mag-isa. Baliwala. Nagawa ko. Malas. Naharangan na niya yung elevator. Pwede ko sanang pasabugin yung bubong nun. Makalusot sa bubong nun para makaakyat ako gamit yung kable. Malakas din ang loob mo para magpakita sa akin ng ganito. Tatagdarin kita ng mga bala. Usok? Nagpatiwakal? Hindi niya nagawang tumakas. Dahil dito wala na ako magagawa para iurong itong tangke. Ilang sentimetro na lang ang natirang pagitan. Hindi na ako makakapasok sa elevator niyan. Nakikita mo ba? Nasusunog ng kaibigan mo! Kung gusto mong iligtas ko siya, buksan mo na yung mga sagabal na shutter! Naririnig mo ba ako? Dahil isa akong pugita, kaya ko pa rin magkasya sa maliliit na espasyo. Buksan mo na sabi! Ngayon, kailangan ko na lang hintayin na mapuno ng sleeping gas ang buong kwarto. Kaya kong magpigil ng paghinga. Pero ayoko magsayang ng oras. Kailangan hintayin ko yung tamang tiyempo. Ha? Pangatlong sagabal, solved na. Magpasensya ka lang. Dahan-dahan. Ito na, ang huling sagabal. Kakalabitin ko lang ang gatilyo at solved na. Gawin mo na. Ito ang tamang gawin.
Kung kukontrolin ko ang katawan niya at babalik ako sa itaas, mas walang maghihinala. Pero para magawa ko yun, kailangan ko muna siyang tapusin. Wala nang ibang nandito. Kaming dalawa na lang. Wala na. Walang tutulong sa akin gawin to! Gawin mo na! Hindi ko kaya! Wala akong kwenta! Isa lang akong duwag! Samantala, habang humahagulgul si Icalgo dahil sa kahinaan niya, sa loob ng sentrong tore nagtutuos pa rin sina Morel at Puff na hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas sa kukun niya. At dahil doon si Morel, sinisikap ding manaig sa sarili niyang mga pagdududa. Nandyan ba kayo? Sumagot kayo! Ang iniisip ko, pinili niyang hindi sagutin si Yupi. Pero paano kung hindi ganon? Kundi hindi dahil hindi siya makasagot kahit gusto niya. Sa loob ng kuko na yan, dapat hindi pa mawari ang laman. Wala pa siguro nabubuong anumang nilalang. Kung nagkataong, wala talaga siyang kalaban-laban sa pinagpapalit siya ng kaanyuan, ibig sabihin dapat, ngayon na ako umatake. Talaga nga kayang posible to. Na magkakamali siya na ganito kadali at iisipin niyang hindi ko sasamantalahin. Imposible. Malamang isa tong patibong. Sigurado kong yun na nga. Ang kaso, ang tanong, mahuhuli ba ako sa patibong kung aatake ako? O kanina pa ako nahulog sa patibong kahit bago pa ako makaatake? Alin ba kasi doon? Nag-aalinlangan ka dahil magaling ka sa ginawa mo. Pero, yun lang yun at wala nang iba.